Ka-Express, isang bagong pwersa ang unti-unting binubuo sa loob ng Gilas Pilipinas. Isang pwersang hindi lang binubuo ng talento, kundi ng strategy, sakripisyo at sistematikong paghubog. Habang papalapit ang FIBA Asia Cup sa August 2025 sa Jeddah, Saudi Arabia, ang tanong ng buong bansa ay hindi lang makakasabay ba tayo, kundi kaya na ba nating maghari sa Asia? At ang sagot ay pwedeng oo, dahil ngayon pala, kinatatakutan na sa buong kontinente ang tinatawag ng Gilas Triple Towers, Kai Sotto, Kevin Kiambao at AJ Edo. Tatlong batang haligi na may kanya-kanyang lakas pero iisa ang layunin, ang buhatin ng Pilipinas sa itaas ng Asian basketball. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng Triple Towers? Hindi ito hype. Ito ay basketball theory na may konkretong pundasyon. Sa ilalim ni Coach Tim Cone, ang Gilas Pilipinas ay unti-unting binuo hindi lang sa pisikal na galing, kundi sa systematic triangle offense, defensive cohesion at long-term continuity na ngayon lang ulit natin nakita sa ating national team. Ang tatlong big men na ito, Kai, Kevin at AJ, ay hindi lang matangkad, sila ay may role na malalim sa sistema. Si Kai bilang rim protector at vertical threat, si Kevin bilang high IQ forward na kayang maglaro sa loob at labas, at si AJ bilang glue guy na marunong mag-timing sa help defense, rebounding at spacing. Kung iisipin mo ang mga nakaraang dekada ng Gilas, kadalasang problema ay chemistry, kakulangan ng ensayo at biglaang pagtawag ng players. Ngayon, iba ang timpla. Mula pa sa Asian Games at qualifiers, unti-unti nang binuo ang core ng Gilas, sina Scottie Thompson, Dwight Ramos, Chris Newsome, Jamie Malonzo at Calvin Aftana ay familiar sa triangle sets ni Coach Tim. Idagdag mo pa ang bagong versatility ng Triple Towers at makikita mo hindi ito basta highlight reel lineup. Ito ay deep rooster na kayang sumabay sa kahit anong style, run and gun ng Japan, Boister Ball ng Lebanon o elite athleticism ng Australia. Pag-usapan natin isa-isa ang tatlong haligi ng Gilas. Unahin natin si Kai Sotto. Sa kanyang taas na 7'3", walang katulad sa buong Asia ang kanyang kombinasyon ng size at basketball IQ. Matapos ang kanyang injury nitong January, unti-unti na siyang bumabalik sa basketball form. Ilang beses na siyang nakita sa ball handling drills at strength workouts at ayon sa mga insider mula sa Gilas Camp, inaasahan na siyang darating sa training camp ngayong linggo. Sa mga nakakita ng kanyang private training videos, kitang-kita ang kanyang improvement, mas mobile, mas explosive at mas precise ang kanyang galaw. At kung makakalaro si Kai sa Asia Cup, magiging game changer ito. Lalo na kontra sa mga kalabang may dominant centers. Pangalawa sa Kevin Kiambao, ang reigning UAAP MVP at bagong poster boy ng modern Pinoy basketball. Sa kabila ng hindi pagsipot sa July 7 opening practice, malinaw ang dahilan. Nasa Sacramento, California pa siya para sa isang high-intensity personal training camp na konektado sa ilang NBA-level development coaches. At ayon sa mga ulat, may mga private scout sessions pa siyang aatenan. Hindi ito paglilihis sa Gilas, ito ay pagsunod sa mas malawak na plano na iangat ang kanyang laro para sa barehong national team at personal NBA dream. At kung babalik siya sa team, dala ang bagong skill set at conditioning, ito ang magiging X-factor ng Gilas sa Asia Cup. Pangatlo sa trio ay si AJ Edo. Kung may taong underrated sa lineup, siya na yun. 6'10", may stretch potential, high IQ, at marunong umunawa ng defensive scheme. Siya ang klase ng player na hindi headline maker, pero integral sa bawat defensive stop, rebound at rotation. Confirm na darating siya sa July 8, isang araw matapos ang training start. Pero ang pagkakakilala kay AJ, kahit isang linggo siyang late, mabawi siya agad sa intensity. Siya ang big man na kayang bantayan ang 4 at 5 positions, kayang tumira sa labas at kayang umayuda sa mga guards sa pick and roll defense. Kung pag-uusapan natin ang buong FIBA Asia Cup 2025 landscape, walang duda na contender ang Gilas. Sa power rankings ngayon, Australia pa rin ang number 1, dala ang kanilang NBA caliber core. Sumunod ang Lebanon na may battle-tested veterans at European-style system. Pero pagkatapos nila, Gilas na, at ito ay dahilan sa tatlong bagay. Una, system ni Coach Tim Cone.
Pangalawa, continuity ng core rooster. Pangatlo, emergence ng triple towers. Well, hindi basta ang pag-predict na ginawa ng mga analyst ngayon. Sinasabing kaya ng Gilas na makapasok sa top 4 at may realistic shot sa finals appearance kung healthy at integrated ang buong lineup. Kung magsanib ang skills ni Kai, basketball brain ni Kevin at defensive tenacity ni AJ, lalalim ang Gilas frontline sa antas na kayang salagin ang kahit sinong kalaban. Tandaan, ang FIBA game ay hindi lang barahan, it's a chess match. At sa chess, kailangan mo ng matibay na piyesa sa gitna at yan ang binibigay ng triple towers. Mahalagang malaman mga ka-express na sa FIBA Asia, hindi lang usapan ng individual skills ang laban, sistema, execution, composure under pressure, at rotation strength ang susi. Ang Japan ay kilala sa shooting at spacing. Ang Jordan ay may mga athletic scorers tulad ni na RSJ. Ang Lebanon ay structured at may malalakas na big men. At ang Gilas ngayon ay may balance, may playmakers, may shooters at may defenders, at may towering frontline na kayang mag-adjust sa kahit anong matchup. Pero hindi lahat perpekto. May mga tanong pa rin. Kumusta ang chemistry pagbalik ni Kai at Kevin? Kakayanin ba ni AJ ang back-to-back games? Paano kung may masaktan muli? At higit sa lahat, makakabuo ba ng championship mentality ang buong team sa maikling panahon? Well, ang sagot ay nasa darating na linggo. Sa July 7, magsisimula na ang full training camp ng Gilas Pilipinas at halos kompleto na ang core maliban sa 3 haligi na darating within a week. Pero kahit wala pa sila, ang energy ng team ay buo. Ayon sa mga sources, may defensive sets na integrated, may triangle adjustments, at may rotation experiments na ginagawa na ngayon pa lang. So isa lang ang ibig sabihin nito, hindi bara-bara ang Gilas. May plano, may direksyon, may panalo. Sa dami ng pinagdaanan ng Gilas Pilipinas sa mga nakaraang taon, mula sa lineup issues, coaching instability, injuries, at international setbacks, ngayon lang ulit natin nararamdaman ang posibilidad na hindi lang tayo makakompetensya, kundi makakuha ng panalo. At kung ang triple towers ang magiging sentro ng sistema, may dahilan para maniwala. Kai Sota, Kevin Kimbao, AJ Edo, 3 batang may bitbit na puso, tapang at kakayahang gawing posible ang matagal na nating pangarap, ang paghari sa Asia. Ka-Express, hindi ito kwento ng hype. Ito ay kwento ng handang-handa na sa laban at handa na sa tagumpay. Ang Gilas Triple Towers ay hindi lang kinatatakutan. Sila ang simbolo ng bagong Pilipinas sa basketball. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ng mundo. Don't forget to like and subscribe.